Ang medical field sa panahong natin ito ay tunay na innovative and dekalidad. Maraming iba't ibang klasing sakit ang nagagamot at mga nagagawang epektibong medisina upang mas mapahaba pa ang buhay ng tao. Ngunit bago pa man natin narating ang dekalibreng gamutan natin ngayon, ay may mga nakagigimbal na mga medical practices noong unang panahon na magpasa hanggang ngayon ay ginagawa pa rin sa kabila ng makabagong medisina. Samahan niyo akong alamin ang mga ito. Fecal microbiota transplant. Ilang libong taon ang nakararaan sa bansang China, isang mananaliksik at manggagamot na si Ge Hong ang nakatuklas sa makakagamot sa diarrhea na tinawag na yellow soup. Ang yellow soup na ito ay gawa mula sa dumi ng tao. Nakakadiri ngang isipin, ngunit sa panahon na yon, ito ang pinaka-epektibo para gamutin ang diarrhea. Sa katunayan, magpahanggang ngayon ay existing pa rin ang treatment na ito, ngunit syempre hindi na ginagawang soup. Ito ay dinadaan na sa pamamagitan ng colonoscopy. Enema o pag-inom ng sterile pill. Maggot therapy. Ang maggot therapy ay isang uri ng biotherapy kung saan ginagawang treatment ang larvae ng isang green bottle fly o bangaw. Aksidenteng nadiskubre ang treatment na ito sa panahon ng World War II nang ang sugat ng isang sundalo ay nagkaroon ng maggots. Akala ng mga kasamahan nito ay mamamatay na siya, ngunit pagkaraan ng ilang araw, himalang ang sugat na pinamugaran ng maggots ay hindi na infected at bagkus ay gumagaling na ito. Ang maggots ay kinakain lamang ang mga dead tissue ng katawan o yung nagnas na at nagre-release din ng enzymes ang kanilang mga saliva na nakakapagpagaling sa sugat. Ini-approved ng FDA ang treatment na ito noong 2004. Maaari lamang gawin ang ganitong gamutan na nakastored ang larvae sa sterile environment. Ginagawa ang treatment nito pag masyado ng damage ang tissue ng organ at risky at complicated ang gagawing surgery. Mostly mga diabetic patients ang nagkakaroon ng ganitong treatment. Leech therapy. Sinong mag-aakala na ang mga bloodsucker leech na ito ay magkakaroon ng importansya sa larangan ng medisina, hindi lang sa ancient times, kundi pati na sa modernong panahon natin ngayon. Ang leech therapy ay isinasagawa para sa mga may kondisyon tulad ng venous congestion, kung saan ang mga dugo ay naiipon sa isang bahagi ng katawan dahil sa pagkakaroon ng problema sa pagdaloy ng dugo sa ugat pabalik sa puso. Sa mga surgeries tulad ng cosmetic surgery, limb reattachment o breast reconstruction, epektibo ang pamamaraan na ito dahil ang saliva ng linta o leech ay mayroong peptides at proteins na nakakatulong sa blood pooling at blood clotting o mas kilala sa tawag na anticoagulants. Kaya din nilang sumipsip ng sapat na dugo sa loob ng 45 minutes. Ang medicinal leeches na ginagamit sa mga treatment ay mula sa Hungary at Sweden. Bee venom therapy. Sa panahon ng ancient Greeks, ginagawa na ang bee venom therapy para sa may mga arthritis at iba pang mga joint problems dahil sinasabing ang venom ng bubuyog ay mayroong protein properties na tinatawag na melittin na nakakatulong sa pag-ibsan ng sakit at anti-inflammatory din ito. Isinasagawa ang bee venom therapy sa pamamagitan ng pag-inject ng venom sa parte ng katawan o di kaya ay direktang pinapakagat sa mga buhay na bubuyog. Ang pamamaraan na ito ay 3,000 taon ng pinapractice at may mga ginagawa na ring clinical test ang mga eksperto sa pagiging epektibo nito. Ngunit dahil sa delikadong allergic reactions na tinatawag na anaphylaxis o ang pagkitid ng mga airways ng lungs dahilan upang mahirapang huminga o hindi na tuluyang makahinga at iba pang allergy complications na maaaring maranasan ng tao, ay hindi ito aprobado ng FDA na gawin ang ganitong klase ng therapy. Ang pamamaraan na gamit ang honeybee o bee venom sa paggawa ng mga produkto for medicinal purposes ay tinatawag na apitherapy. Tapeworm diet. Noong Victorian era ng British Empire, ang mga babae sa panahong ito ay lubhang pinapahalagahan ang hugis ng kanilang katawan at takot na tumaba. Laganap din ang obesity sa panahong ito at desperadong makahanap na solusyon upang mabawasan ang timbang. May isang babaeng doktor mula sa Yorkshire, England ang gumawa ng isang nakakadiring solusyon at ito ang tapeworm diet. Nilalagay sa isang pill ang mga larvae ng tapeworm at saka ito pinapainom sa gustong sumubok sa diet na ito. Kilala ang tapeworm sa kakayahan nitong pababain ang timbang ng isang tao
ngunit napakadelikado nito sa kalusugan at nagkakaroon ng komplikasyon sa respiratory, sa bile ducts at iba pang parte ng mga organs. Pinaaalahanan ng FDA ang mga tao sa di magandang epekto ng tapeworm diet, ngunit magpahanggang ngayon ay mayroon pa ring gumagawa ng paraan na ito.